Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? At eto na nga po ang ating strawberry red velvet cake! Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay all-purpose flour 2 and 1/2 cup, sugar 300 grams, melted butter 1 piraso, fresh milk 1 cup, 3 itlog, strawberry food color 1/4 teaspoon, strawberry flavor 1 teaspoon, asin 1/4 teaspoon, baking soda 1/2 teaspoon at baking powder na 1 and 1/2 tablespoon. Tinunaw na nga po natin ang ating butter na 225 ml. Pagkatapos matunaw ay atin na po itong ilagay sa ating lalagyan. Ilagay na rin po natin dito ang asukal, gatas. Haluin na natin ito para naman matunaw na ang ating asukal. At ilagay na rin natin ng asin, baking powder at baking soda. Haluin na natin ito para naman matunaw na ang ating mga asin, baking powder at baking soda. At syempre, just take your time lamang po. Pagkatapos naman po nito, ay ilagay na po natin ang ating food color at ang ating strawberry flavor. Okay, atin na po ulit itong haluin. Ayan, haluin lamang po natin. At syempre, pagkatapos naman pong mahalo ay atin na pong ilagay ang ating all-purpose flour. At huwag din po natin kalimutang ilagay ang 3 itlog. I-continue lamang po natin ng paghahalo natin dito. Mas mainam or pwede po tayong gumamit ng whisk. Ayan, pagkatapos po ay continue lamang po natin ng paghahalo. Kapag po kasi gumamit tayo ng ating whisk, mas mapapadali po ang ating paghahalo dito. Okay daw, kapag ganito na po siya, puro na po siya at wala na pong mga buo-buo, ay okay na nga po ito. Pagkatapos naman po ay atin na po itong ilagay sa ating molde na may parchment paper at ang size naman po nito ay 8x3. At round pan po siya na 8x3 at pwede po nating ilagay ang lahat or ubusin po natin ito. Okay, kapag nalagay na po, ay atin na po siyang ilagay sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 170. Sa baba ay 200 at ang baking time ay 50 to 60 minutes. Pagkatapos po ng 50 to 60 minutes ay luto na nga po ang ating cake. Atin na po siyang hanguin. Pagka malamig na po ay atin na po siyang tanggalin sa kanyang molde, tanggalin ng parchment paper at hiwain po ito ng 2 beses. Ayan. Yung una at saka pangalawang hiwa. Okay, ngayon naman po tanggalin na po natin ang ating 2 na hiniwa. Pagkatapos po ay maglalagay po tayo dito ng ating icing. Ito nga po pala ay whipping cream na 300 grams at strawberry flavor na 1 teaspoon. Ayan. Atin lamang po itong i-mix or i-mixer hanggang po sa umalasan na po ito ng tuluyan. At atin na po siyang ilagay sa ating cake. Pag nailagay na, ay atin na nga pong kuhanin ang atin pong hinate. Pagkatapos atin po siyang ipatong ng pantay po dapat. At maglagay na rin po tayo sa ibabaw. Kagaya po noong ginawa natin nung isa or nung kanina, naglagay lamang po tayo dito ng ating icing or ng ating filling. Dapat po na hindi rin po dapat ganoon kakapal at hindi rin naman po ganoon kanipis. Pagtapos na po, ay atin na nga pong ilagay ang huling piece ng ating cake. Ayan, kunin lamang po natin ito. Ayan. At okay na nga po ito mga ka-bakers, kaya naman maglalagay na po tayo dito ng ating icing. Ipapakalat at higit sa lahat ay atin na pong ipapantay ang ating cake or ang ating icing. Okay? Atin lamang po siyang i-make sure na maayos po ang ating pagkakalagay. Huwag po kayo mag-alala mga ka-bakers dahil makapal pa po ito ngayon or makapal pa po siya ngayon. Ngunit atin po itong ikakalat sa gilid or sa gitna nito. Pagkatapos po ay gumamit po tayo ng ating cake comb para po magkaroon po ng design ng bawat gilid at ang harapan ng ating cake. Ngayon naman po ay kukuha po tayo ng kaunti sa ating icing. Pagkatapos po maglalagay po tayo ng design sa bawat gilid nito. Ito nga po pala ay star tip. At pagkatapos naman po, the last but not the least ay maglalagay po tayo ng ating strawberry sa taas. Yan. Yung dami naman po or isa lang po kasi talaga yung mostly na nilalagay natin dito. Pero depende na po yan sa inyo kung gusto niyo po siyang dagdagan or kung ayaw niyo po siya maging 2 or isa, okay na okay lang din naman po talaga iyon. So, presenting nga po mga ka-bakers. Eto na nga po ang ating finished product ng strawberry red velvet cake na napakayami naman po talaga. Napakasarap,
Napaka-cute siya, tigit sa lahat ay talaga namang malinamnam. Kaya naman po mga ka-bakers, kung gusto niyo rin gumawa nito, abay subukan niyo na po. At higit sa lahat, moist po or cake moist po ang ating cake. Kaya no worries po talaga kayo dyan. Napakasarap po talaga nito. Pag kinain natin, para po talaga siyang ice cream na nagme-melt pa po sa bibig natin. Ulala, napakasarap po talaga nito mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, hatiin na natin yan. Okay, atin na nga po tong hatiin. At fresh pa po talaga. Ito yung bagong gawa po. Tapos di na po kailangan agad i-chiller. Kasi kakainin na nga po talaga natin ito. Okay. No worries naman po talaga kayo mga ka-bakers. Dahil napakasarap at napakasulit po talaga nito. Di po ba kayang-kaya na natin gumawa ng cake at moist cake pa po talaga ito na hindi sumasabit sa ating lalamunan. Ayan, at eto na nga po siya mga ka-bakers. Charan! Tignan natin kung gaano siya kaganda at kasarap. Napaka-winner po talaga nito. At syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang lahat. Dahil maghahati pa tayo ng isa. Pero i-flex muna natin yung kanyang ganda ng close-up or ng malapitan. O di po ba napaka-yummy? Napaka-sarap. At higit sa lahat ay napaka-fluffy at moist cake na moist cake po talaga ito. Okay, atin na nga po tong hatiin ulit or hiwain ulit. At syempre, yung laki naman po nito mga ka-bakers, depende po sa atin kung magkano po natin ito ibebenta. At saka, ganoon din dapat po ang ating presyo at laki. Para hindi po tayo malugi. At higit sa lahat ay kumita po tayo. Ayan, di ba? Pang negosyo po talaga tayo. Uy! So, eto na nga po talaga ang ating napakasarap na strawberry red velvet cake. Kita naman po natin kung gaano po sa kayami. Hindi nga lang po siya mabigyan ng justice ng ating camera. Pero napakasulit po talaga nito. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ha. Eto na po ang ating food for the soul ngayon. Daniel chapter 4 verse 37. Kaya akong si Nebukadnezar ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan sapagkat lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan. Ibinabagsak niya ang mga palalo. Amen, amen, amen. Ating pagnilay-nilayan at basahin natin ang libro or ang book ng Daniel dahil napakaganda at marami po talaga tayong matututunan dito. Syempre, huwag nating kalimutang basahin ang Biblia dahil napakahiwaga at napakadaming kaalaman po talaga ang ating malalaman dito. Pag nagbasa ka ng Biblia, napaka-thrilling, yung tipong parang mas may excite ka pa kumpara sa nagbasa ka ng non-fiction o kaya naman ng manonood ka ng movie. Nako, napakaganda, napakahiwaga, at marami ka po talaga matututunan kung ikaw ay magbabasa ng salita ng Diyos. Para kang may makikitang isang bagay o parang kaalaman na sa Biblia mo lang mababasa. Tigit sa lahat yung mga propesiya na nagkakatotoo at walang kahit na isa man ang pumalpak. Aba naku po mga ka-bakers, basahin na rin po natin ang ating salita ng ating Panginoon or ang ating Biblia kung meron po tayong oras. Syempre naman lahat tayo may oras sa mga bagay na gusto nating gawin. Ika nga nila, kung gusto may paraan, kung ayaw may dahilan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagtangkilik. Mahal na mahal po namin kayo, ngunit mas mahal kayo ng ating Panginoong Hesukristo at hindi magbabago. Kaya wag tayong mawalan ng pag-asa at manalig lamang tayo sa Kanya. Everyday tayong muni-muni magbasa ng ating salita ng Panginoon at palagi naman tayo nag-e-improve dahil wala namang taong perfecto. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon, tayo ay nag-e-improve everyday or kahit na simple man, at least nag-e-improve tayo. Okay, dogs? Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care at higit sa lahat ay God bless.